Pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit, at gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan, pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus,
Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nilang walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, sa ating pong ebanghelyo, tila ba meron pong kontrobersiya na parabang sinasabing ang batas ng tao at ang batas ng Diyos ay medyo nagkakalaban, medyo merong hindi pagkakaunawaan. Meron po nagsabi na ang mga bagay na legal, hindi lahat yan ay moral, at hindi lahat ng mga moral ay mga bagay na legal. Ibig sabihin po, may mga batas po ang tao na minsan ay taliwas sa batas ng Diyos. Halimbawa po, ngayon po, sa batas ng tao, may mga bansa at nakalungkot mong sabihin, may mga mamabatas na gusto na ipatupad ang pagpatay ng tao. Yun pong capital punishment o death penalty. Sa kalooban ng Diyos, huwag kang papatay. Ito po ay hindi maayos. Sa atin pong mga tao, importante po na ang buhay, sabi ng Diyos, ang buhay ay iyong pangalagaan. Pero nakalungkot man, may mga batas po sa buong mundo na legal ang abortion, ang pagkitil ng bata sa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay. Kung kaya nga po nakalungkot, minsan may mga batas ang mundo na taliwas po sa batas ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Kailan at paano nga ba ito nangyari? Ang dahilan po kasi, mayroon daw mga tao na iba ang kailang pangunawa at pagkilala sa Diyos. At may mga tao din na hindi naman naniniwala sa Diyos. At ang paniniwalang ito, sabi, dahil nga ang bansa at ang batas ay para sa lahat, edi ihiwalay na lang ang relihiyon sa atin pong mga batas. Nang sa gayon ay walang mga taong mas nagasaan. Yung mga taong ayaw naman ng maniwala sa Diyos, yung mga taong iba-iba ang paniniwala sa Diyos para huwag daw magkaaway-away. Nang sa gayon, ang ginawa po nila, inhiwalay ngayon ang batas ng tao at ang batas ng Diyos. Nakakalungkot mang sabihin dahil po dito, saan ba ngayon naging nakabatay ang batas ng tao? Kung dati po, ang batas po ng mundo, batas po ng tao ay nakasandal o nakasalig po sa kalooban ng Diyos. Alam po natin yan na sa buong mundo, ang mga batas po nung pasimula pa ay batay po sa pananampalataya, sa takot sa Diyos, sa respeto sa kanyang kapwa. Ngayon po, dahil sa inhiwalay na ang mga bagay na ito sa Diyos, ang naging batayan po ng batas ng tao ay tao mismo. Kung sino ang nasa kapangyarihan, kung sino ang malakas ang boses, kung sino ang may pera. Dahil po diyan, nabaluktot ang mga batas, batay po sa kagustuhan at kalooban ng mga taong mayroong kapangyarihan, mayroong posisyon, mayroon pong kayamanan. Kung kaya may mga tao pong medyo naging biktima ng mga batas na ito, ng mga tao pong nasa kapangyarihan. Mga minamahal na kapatid, ito po ay paala po sa atin kung bakit po napaka-importante na ang ating mga batas, ang ating mga desisyon, ang ating kalooban ay nakasandal at nakabatay sa kalooban ng Diyos. Hanggat hindi po nakabatay ang ating mga ginagawa bilang isang pamilya, isang komunidad, isang grupo, kung hindi po nakabatay sa kalooban ng Diyos ang ating pong ginagawa, sigurado po yan, magkakanya-kanya po tayo. At ang madalas, kung sino yung malakas,
makapangyarihan, may kaya, sila yung bida. At sino yung mga may liit, sila ang walang boses. Kung sinong may hina, sila ang kawawa doon sa batas. Mga minamahal, ang Diyos, ang hangad lang po ay ang kabutihan ng sangnilikha. Nawa po, huwag tayong makalimot. Nawa ang ating mga ginagawa, ang ating mga batas, ang ating pong mga sinusundan sa mundong ito ay nakabatay at nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Dahil kung hindi, tayo rin po ang may biktima ng mga taong umaabuso sa kapangyarihan. Nawa po, sama-sama tayo atin pong panindigan na ang lahat ng bagay ay maging ayon sa kalooban ng Diyos. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Martes. Ang tinawag ng Ama ay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay. Sumasaksi sa paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng misteryong Pascual sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasama ang mahal na ina, ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang tao'y nilikha ng Diyos, nakawangis ng Diyos, upang ang tao'y mamahala at hindi susunod sa mga tradisyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay lumihis ng daan dahil sa ating mga panukala, dahil sa ating mga patakaran, at hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos, at tayo'y magkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos,
magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling, ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon, sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin?
ay ano nga, siya na, sukat mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Parisiyo at ilang iskribang galing sa Jerusalem at lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na mga Parisiyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ng kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, at mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Parisiyo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Pagalang nahandog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Ni walang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsasalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban, alalang bagay, inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay,
Niwalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po, mga kapatid ko ni Kristo. Pakisabi sa mga katabi nyo, magandang hapon. Para po sa mga nanood sa TV Maria at nag-live streaming sa Facebook at social network, magandang hapon sa inyong lahat. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkilala sa tunay na tunguhin ng Diyos. At ang pagkilala natin, mapagpaimbabaw ba o tunay? Yun ang dalawa. Ang tunay na tunguhin, bakit inilikha ng Diyos ang lahat, ay upang ang tao ay mamamahala at upang ang Diyos ay mabigyan ng pupupuri at pupugay sa lahat niyang mga nilikha na mga magagandang bagay. Mula sa pinakamaliit na nilikha ng Diyos na hayop man, taniman, o material na bagay sa mundo at universo, hanggang sa pinakadambuhala o pinakamalaki. Ito ay may kabuluhan dahil ito ay ginagawa ng Diyos para sa pagpupuri at pagpupugay sa Kanya at kilalanin ng tao. Ang tao lamang ang siyang may kakayahan at ang tao lamang ang siyang katiwala na may sapat na karunungan upang kilalanin ng tao na sa kabila ng nilikha ay nariyan ang tagapaglikha. Behind the creatures and creation is the Creator God. Ito yung dapat makita. At ang lahat ng mga nilikha ng Diyos, lalo na ang tao, ay may kanya-kanyang kabuluhan. Una, ang mga hayop, ang mga tanim, ay dapat sasagana. Ganon din dapat ang tao. At hindi dapat pigilin ang pagparami nito, sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos. Kung sino mang pumipigil nito, kung ang pagpigil man ay sa paraan ng pagpatay o paraan na hindi na magiging tao pa dahil sa paggamit ng mga artipisyal na mga bagay-bagay, mga medisina o mga paraan, hindi na po iyan ang kalooban ng Diyos. Dahil nakikita sa tao ang Diyos. Bakit po? Sa atin pong unang pagbasa, aklat ng Henesis, Kabanata 1, talata 26, ang tao'y nilikha na larawan ng Diyos. Image of God. Silim sa original na pagkasulat sa Hebreo. Ang silim ay hindi lang po imahin. Talagang imahin na kawangis. Imahin na may sariling karunungan at imahin na may sariling kapangyarihan. At dahil dito, kakaiba ang tao. Dapat kanya ring alamin na mayroong Diyos at baka nakalimutan na niya na siya ay nilikha lang. Kasi may mga tao na akala nila may kapangyarihan nga sila, may karunungan na sila, at malaya na pagpasya, free will, malaya na pagpasya. Akala nila sa lahat ng kailang gawin ay dapat malaya sila sa pagpasya at paggawa. At nakalimutan na nila na mayroong Diyos. At dahil dito, ang tao ay gumagawa ng mga tradisyon, mga paraan. At itong mga tradisyon at mga paraan, kuminsan salungat pa sa kalooban ng Diyos. O maski halimbawa, mga tradisyon, mga patakaran, mga batas
na ayon sa kalooban ng Diyos, pero pinapairal ito ng tao. At mas makapangyarihan pa ang batas. At ginawa pang makapangyarihan ang mga patakaran ng tao, na ang tradisyon ng tao, kaysa Diyos at sa kautusan ng Diyos. Dito natin dapat tingnan ang ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, talata 1 hanggang 13. Dahil itong mga Parisiyo at mga Eskriba, mula pa sa Jerusalem, nagpunta sila sa ating Panginoon sa may Capernaum. Ito ay malayo, higit po ng 100 na milya, pinupuntahan lang doon upang magmanman. Kasi mayroong mga tao na magmanman. At ang ating Panginoon Jesucristo, isang propita, nagsabi ng totoo. Ang lahat naman nagsabi ng totoo, minamanmanan kasi, binabantayan ng mga taong gumagawa ng mali. At ang binabantayan nila ang mga alagad ng ating Panginoon, ang mga apostol. Dahil kumain sila, bago pa man sila gumawa ng tradisyonal na paghuhugas. Naghugas, ibig sabihin, naghugas sila ng kamay, pero hindi ayon sa tradisyon. Sa tradisyon kasi ng mga Hudyo, dapat magdasal sila habang naghuhugas. At sila ay yuyuko ng ilang beses na pagpupugay kay Yahweh. At dapat ito ay naaayon sa tradisyon bago pa man sila magtapos ng paghugas mula sa daliri hanggang sa siko ng kanilang kamay. At ito'y hindi ginagawa ng mga mangingisda na mga alagad, ng isang tagapagsingil ng buwis na alagad, na isang, napakarami kasi itong 12 yung alagad nating Panginoon na hindi sumusunod sa tradisyon ng mga Parisiyo at mga Sadusiyo. At ito na ang sinasabi ng Parisiyo at Eskriba. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa turo ng ating mga ninuno? Akala nila yun na ang mahalaga. Kaya sinabi kaagad ng Panginoon sa ating Ebanghelyo na sa versikulo 6, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Marcos, sabi niya, tama ang hula ni Isaias sa inyo, mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng sinulat, paggalang na handog sa akin ang bayan, ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ko bumubukal. Ito ay mula sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 9, talata 21 at sumusunod. At ito palagi ang tinitingnan natin. Mas binibigyan pa nating halaga ang batas, ang patakaran. Mas binibigyan pa natin ang interes ng ilan. Ang interes ng ilan, sige, ipataw natin ang death penalty. At mayroon pang matanyag na tao na ginagamit ang Biblia para lang ipahayag yung death penalty na salungat naman yan sa kalooban ng Diyos. Yon ang makita natin sa ating mga pagbasa na mayroon tayong mga patakaran, mayroon tayong mga batas na kahit salungat sa kalooban ng Diyos, ipinairal natin na ito ay dapat gawin. Kaya pag tingnan natin sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5, malinaw na malinaw na ang tao'y sabi, huwag kang pumatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magsinungaling. Lahat na. Pagkatapos mayroon pang sabi doon na igalang mo yung ina at ama. Ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, kuminsan ito ay gumagawa ng napakahusay ng mga tao sa paraan ng pagwalang bisa ang utos ng Diyos. Kung ang isang mana ay sasabihin na, ito, hindi na para sa pagsuporta sa inyo, pagtanda ninyo,
ialay ko ito sa templo at maging kurban. Yun nga ang kurban, pag-alay sa templo. Hindi na po mapakinabangan ang inaalay sa templo dahil kurban o alay na para sa templo. Dahil ginagamit kong minsan ang mga tradisyon, ang mga patakaran, ang mga utos upang iwalang bisa ang tunay na kalooban ng Diyos, ang kanyang tunay na utos. Kailangan natin na tingnan ang tunay na utos ng Diyos upang hindi tayo mapang-ibabaw, upang tayo maging tunay na mga lingkod niya. Tayo ay mga lingkod lamang at katiwala ng Diyos sa mundong ibabaw. Ang tao ay walang karapatang sumisira sa lahat ng nilikha ng Diyos o pumapatay ng tao dahil ang buhay ng tao ay galing ng Diyos. Diyos lang ang may karapatan ng buhay ng tao. Lahat ng mga pumapatay at gumagawa nito ay nagkasala. At lahat ng mga nagsasabi, ito ay hindi na para sa pagsuporta sa inyo dahil ito ialay namin sa templo. Kahit na yon ang templo para sa Diyos. Pero dahil nawalan ng pangkabutihan sa mga dapat mabigyan ng kabutihan, ito ay hindi din tama. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Dapat magpatotoo tayo bilang larawan ng Diyos. Dapat maging tunay tayo na katiwala ng Diyos. Dapat ating isabuhay ang katarungan, ang pag-ibig, ang isang kapayapaan na nababatay sa kalooban ng Diyos. Ang mga paraan ng ating mga pagkilos, pagdasal at panalangin, ang ating paraan ng komunikasyon na dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Suriin po natin ang ating sarili. Tayo ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang tayo'y laging makasunod sa kalooban ng Panginoong ating Diyos at atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Katolikong ibig magkaasawa ay sa Diyos humingi at huwag sa mga hukom ng pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tanggihan ng mga Katoliko ang paggawa ng contraception at abortion, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayong mga Katoliko ay huwag maniniwala sa mga manghuhula at nagpapasugal, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang pahalagahan ng mga nagsisimba ang pag-ibig at pagtulong sa mga kapuspalad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, ang aming iniisip, sinasabi at ginagawa ay tunay nawang ikararangal mo at ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay
lugomot katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakilanman sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kaganang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito, pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, ang katuwang niyong Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasali siyang buhay na walang wakas, kaisa na Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos sa turo ni Jesus, napangin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilaisalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming panampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng
mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pag-ibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Mag-ana kong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalayag, na hantong ay payapan, may galang sa maalam na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa kipatnubay, iwas sa paglalakbay, sandikan lakas at tibay. Laging awin ang sagisang na mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagginbihan sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ang pag-ibig.
sa gunitadas ay limuti. Sisid lang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko, ang gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw, ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay magbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, naibigay ko ng lahat. Magaan akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang tangi kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon na po ang pawasbas sa mga dibuton ng mga kahilingan at dasalan. Pakitaas lang po yung gusto niyong pabasbasan. Para po sa mga nanood sa TV Maria at nag-live streaming sa Facebook, pakilagay sa inyong kamay sa dibdib. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo smitan ng cross ang walang malay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan, tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga daral ng mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway, maalala nila ang pangako lang sa binyag na ikaw ikling ibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, may kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilikas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati